At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay chapter 1114 tayo analysis. So try natin na i-analyze itong chapter na to at tignan din natin pati yung mga nakita na ng One Piece community natin dito sa chapter na to. Pero bago tayo magsimula ay huwag niyo po sana kalimutan na i-subscribe itong si second channel natin. So para naman to dun sa mga may trip sa inyo na yung manga series, itong si Hunter x Hunter natin, Dark Continent Expedition Arc. So yung link na to nandiyan lang sa may description saka sa may comment section. So pakicheck na lang po. So yun na naman at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa mga nabanggit o mga na-reveal na ni Dr. Vegapunk patungkol dito sa pagkatao ni Joy Boy. So dito nga ay sinabi ni Dr. Vegapunk na unang-una, etong si Joy Boy nagmula siya sa Ancient Kingdom na merong advanced civilization. At etong si Joy Boy pangalawa ay meron nga siyang katawan na nai-stretch at ginagamit niya to sa paikipaglaban ng kagaya sa Sun God Nika ng Elbaf. At yung sa pangatlo ay etong si Joy Boy yung kauna-unahang pirata nga. At so dito ay kung pagbabasihan itong mga sinabing detalye sa atin ni Dr. Vegapunk patungkol kay Joy Boy ay pwede nating masabi na etong si Joy Boy at etong si Sun God Nika ay ibig sabihin magkaiba silang entity sa magkaibang tao o persona etong dalawa na to. Kasi nga diba iniisip natin na etong si Joy Boy yan si Nika eh. So iisa sila pero hindi pala nga ganun kasi malinaw naman na nabanggit nga dyan ni Dr. Vegapunk na parang kagaya lang o katulad lang ni Joy Boy itong si Sun God Nika kasi parehas yung katawan nila na nai-stretch at ginagamit to sa paikipaglaban. So kaya ngayon ay posible kaya na etong si Joy Boy ay nakakain niya yung devil fruit neto ni Sun God Nika kaya nagtaglay rin siya ng properties ng katawan neto ng kagaya kay Sun God Nika. So maliban pa dyan ay diba nabanggit pa ni Dr. Vegapunk na etong si Joy Boy siya yung kauna-unahan na pirata. At since na pirata etong si Joy Boy meron din niyang barko na ginamit syempre. At possible kaya na etong si Noah's Ark ayan yung barko na ginamit ni Joy Boy sa kanyang paglalayag. At maliban pa dyan, since nga na isang pirata itong si Joy Boy, malaki-laki yung chance niya na meron din siyang syempre na mga crew. So ang tanong, sino yung crew neto ni Joy Boy? So dito na papasok ngayon itong mga Buccaneers. So possible na etong Buccaneers nga yung mga naging kasama dyan ni Joy Boy sa kanyang paglalayag. At kung matatandaan ninyo ay di ba nga sabi ni Saturn ay may malaking kasalanan etong mga Buccaneers at dahil dun sa kasalanan nilang yun kaya dapat talaga patayin etong mga to. So sa tingin ko nga dyan kung sakaling etong mga Buccaneers nga yung naging crew neto ni Joy Boy ay enough talaga yan para maging ganong kalaki yung kasalanan nila sa world government. Kasi nga kung matatandaan ninyo di ba si Tom yung gumawa ng barko nila Roger yun gumawa lang yun ng barko ni Roger hindi pa siya yung crew ni Roger pero ang laki na nung kasalanan ginawa niya para nga sa world government. So parang katulad lang dito yan sa senaryo o sa kaso ng Buccaneers if ever man na sila yung crew nga neto ni Joy Boy. Pero ang isa pang tanong dito ay bakit naman etong Buccaneers yung crew ni Joy Boy? So dito naman ay medyo nag-i-incline din ako na etong si Joy Boy ay isa nga siyang Buccaneer. So ngayon kung isang Buccaneer etong si Joy Boy ay mataas-taas yung chance niya na Buccaneer nga rin yung kauna-unahan niyang crewmate. So dito possible na etong si Joy Boy bago siya maglayag ay naghanap muna siya ng mga kasama dyan nga sa paglalayag niya. At kung di pa umaalis-alis itong si Joy Boy, ibig sabihin yung mga crew niya dyan lang niya muna natagpuan sa mga tribe niya nga o sa Buccaneers tribe. At so maliban pa dito yung isa pang dahilan kung bakit sinasabing isang Buccaneer itong si Joy Boy ay dahil naman dito yan sa Straw Hat nga na kasama nito ni Imo Sama. So dito mapapansin nga na itong Straw Hat na to ay malaki naman din talaga yung size niyan pero maliit yan para magkasya sa isang higante. Pero malaki naman yan para naman sa isang normal na tao. So medyo alanganin itong size nga ng Straw Hat na yan. Pero nung ipinakilala nga sa atin ni Oda itong Buccaneers clan na yan o yung Buccaneers tribe ay makikita natin na hindi ganong kalaki yung mga Buccaneers. Mas maliit sila kumpara sa mga higante pero mas malaki sila ng di hamak kumpara sa normal na tao. So
kung pagbabasihan lang naman yung height o yung size, ay pasok na pasok yung Buccaneers para magsuot nito ng straw hat na to. At so ayan yung para dito sa side ni Joy Boy. So now ay punta naman tayo dito sa side ni Luffy. So dito naman sinasabi na etong Gear 5 ni Luffy, hindi pa talaga yan yung kanyang fully awakening mode dahil hindi niya pa nga raw naaabot itong kapangyarihan ni Nika na malaaraw. So kaya nga sinasabi na Sun God etong si Nika. Pero hindi pa nakikita dito yan kay Luffy. At ang pinagbasihan naman yan ay etong mga puting ulap o puting usok na nakapalibot dyan kay Luffy. So kumbaga, etong Gear 5 ni Luffy, pauna pa lang yan na awakening niya. So kumbaga half pa lang ng fully awakened form ni Luffy. Kaya ibig sabihin meron pang pangalawa na awakening inaasahan para nga dito kay Luffy. At once na maabot na ni Luffy yung kanyang pangalawang awakening na yon, ay dito na talaga magiging katulad niya etong si Nika na malaaraw. At dito nga papasok na yung title na Sun God Nika. At ang pinagbasihan kasi niyan ay eto nga yung cover page na ginawa ulit ni Oda. So dito makikita nga natin na parang Dragon Ball dito itong si Luffy, nag-aapoy yung kanyang ulo at saka nga itong kanyang mga kamao. So dito hindi pa natin nakikita na ganyan nga yung itsura ni Luffy at ayun nga puti pa rin daw kasi itong usok na nakapalibot sa kanya. So kaya kapag nagbagong araw itong mga puting usok na nakapalibot dyan kay Luffy at naging literal na apoy yan, ay dito naman nasabi na talagang full na o completed na yung kanyang awakened form. Kasi nga kagaya niya na itong si Sun God Nika. Pero ang tanong ay paano makukuha o ma-achieve ni Luffy yan? So dito na papasok ngayon yung sinasabi na etong Mother Flame ay pwedeng i-absorb ngayon ni Luffy yan. So ito medyo stretch talaga pero may punto. Kasi nga kung matatandaan ninyo ay di ba nagawang i-absorb ni Luffy yung ilaw ni Kizaru at dinisperse niya pa nga yan. So same thing dito, tinitignan na possible na kaya ni Luffy na i-absorb din etong ang Mother Flame na to. At once na ma-absorb na ni Luffy etong Mother Flame na to, eto yung magbibigay sa kanya ng lakas para makakuha niya na o maabot niya na yung kanyang second awakened form o yung kanyang fully awakening form. At dito na nga yung magtatransform siya sa katulad ni Nika, yung nag-aapoy talaga yung Sun God Nika. So eto okay talaga kung sakali nga na eto yung mangyayari. Kasi nga naman kaysa sa Gorosei o kay Imo sama mapunta etong Mother Flame na to, ay mas mabuting si Luffy na yung gumamit niyan. But then ay pagkatapos dito kay Luffy ay punta na nga tayo dito kay Mother Flame. So dito naman yung nakita na One Piece community natin nakapmuka o katulad ng Mother Flame na to, eto ngayon dito kay Enel. So dito ay sinasabi na parang noon pa man din talagang fino-foreshadow na ni Oda etong patungkol nga dito sa Mother Flame na to. Kasi nga matagal nang ginawa ni Oda etong Mother Flame na to, etong cover page na to. Pero may kita nga nasa cover page na to, ayun sa may bandang taas ay kamukhang kamukha niya nga ito kung ano yung itsura ng Mother Flame dito. At so ayan, sinasabi nga ngayon na etong Mother Flame ay eto nga rin yung Eternal Flame na binabanggit nga ni Dr. Vegapunk. Pero yung isa pa sa mga pinagkakaguluhan nga dyan ay etong mga nakalagay dyan, etong A and MU. So sa may salitang Japan ay etong A and MU ay katumbas nga raw yan ng atom o ng atomic. So kinukumpara siya ngayon dito sa atomic bomb, isang malakas sa sandata. At now ay kung matatandaan ninyo, di ba etong si Dr. Vegapunk ang sabi niya nga yung mga earthquakes na nangyari hindi siya dahil sa natural disaster. So ibig sabihin may nag-trigger talaga para gawin yung earthquakes na yon. So sinadya yung earthquake na yon. At ang pinagsuspetsyahan nga dyan ay eto nga yung paggamit ng Mother Flame. So kaya nga di ba kinukuha nila Imo sama ng Gorosei etong Mother Flame na to. So possible na ayan yung dahilan kaya gusto nilang makuha etong si Mother Flame para gamitin ng sandata sa pagsira nga o sa pagpapalubog dyan sa mundo. So kaya nga mas mabuti kung si Luffy yung makakakuha ng Mother Flame na to at kung kaya niya nga ma-absorb yan. Kasi kung sakaling ma-absorb ni Luffy etong si Mother Flame, sa tingin ko hindi na siya matutuyot kasi nga eternal energy yung binibigay niyan. At eto kita naman talagang eternal etong apoy na to, nandyan siya sa tubig pero nag-aapoy pa rin siya, hindi nawawala yung apoy niya. But then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong analysis natin para kay chapter 1114. Pero yan ay bago tayo magtapos ay huwag nyo nga po sanang kalimutan na i-subscribe etong si second channel natin para sa mga trip sa inyo ng manga series, lalo na dito sa manga series nito ni Hunter x Hunter Dark Content Arc. So yun lang naman yung link nito, nandiyan lang sa description saka sa may comment section. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat dito sa panonood kay One Piece natin. So huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.